Ang kukulit ninyo, ayaw nyo maniwala eh. O, eto na, nag-uumpisa na si Bongo. O, Bongo! Ha? May pa-survey! Galing to doon sa kaibigan natin na sa La Itera. O, aba. Nainggit naman ako doon sa kanyang pangalan. Merong blue check pa. Ayun, no? Ikaw na mayaman. O, sabi na nga dito, ayan na nga, nagsisimula na si Bongo. Very promising ha. Medyo abot mula apari hanggang hulo daw yung kakapalan. At kabahan ka na talaga, Sarah. Sabi ko sa inyo mga kababayan eh. Si Bongo, nung 2022 pa lang po, ramdam na natin na meron tong pagkagusto na maging presidente ho, mga boss. Sino kaya naggano nito? Sa tingin ninyo, sino ang nagpa-survey nito, mga bossing? Pulse Asia? Biruin mo. Presidential survey para daw po sa 2028. O, yan na. Si Bongo, 82.5% daw po, no, mga kababayan, ng mamamayang Pilipino ang gusto na maging presidente si Bongo sa 2028, mga kababayan. Ayan o, nakasulat o, 82.5%. Alam nyo, kapag katotoo ito, na talagang gustong maging presidente ni Bongo, which is nakita naman natin at na ano naman po natin, mga kababayan, nararamdaman naman natin kay Bongo. Naku, baka isa si Bongo. No, kapag ka natuloy ang impeachment, baka isa si Bongo sa ano ho? Sa mag-impeach kay Sara Duterte. Bumoto. Naku, i-impeach ko to. Bakit? Kasi ito ang makakatunggali ko eh. No? Tsaka lalong lalakas lang loob ni Bongo, mga kababayan. Bakit to? Aba, iisipin yan kahit na po papunta-punta lang po yan doon sa mga inauguration. No? Tapos, kumbaga, ipamumukha sa taong bayan na, ito, ako ang may ano nitong project na ito, yung pala proyekto ng gobyerno. Kahit pag ganyan-ganyan ho yan, naniniwala yung ibang mga kababayan natin na puntos sa kanya yon. O, di ba? Kaya nga ho nakakuha ng boto ng 26 million ho, mga kababayan eh. O, iisipin yan, naku po, pwede pala talaga akong maging presidente. 26 million, 6 na milyon na lang, 32 million na. Gibain ko nga itong si Sara Duterte. Di po ba? Hindi malayo ho, mga kababayan. Gibain ko nga itong si Sara Duterte. At isa pa sa papasok sa utak ni Bongo ho, mga kababayan. Pag ako naging presidente sa 2028, hindi umaabot o hindi pa na ilalabas yung warrant of arrest sa akin ng ICC. Nako, mahihirapan na ang ICC na damputin ako o nakunin ako. Di ba? 6 na taon extension sa akin. O, gibain ko kaya itong makakalaban ko. Pwede po, mga kababayan. Tapos, ang sinulat nila dito, grabe. No? Go, 82.5% daw po. 82.5, 82%, no? Ang gusto na siya ay maging presidente. Ngayon naman po, mga kababayan, kay Sara Duterte naman daw po ay 6.6% lang. Ang tanong, sino kaya ang nagpa-survey nito, no? Kung yung Pulse Asia, nako po, maiisip ng sambayan ng Pilipino, peki yan. No? Yun ang iisipin ng sambayan ng Pilipino, peki yan. Hindi totoo yan. No? Kasi meron po kumakalat o naririnig tayong mga bali-balita po na si Bongo daw po binili yung Pulse Asia. Wala pong kasiguraduhan yun ha, mga bossing. Pero nachichismis po yun. Tapos kung Pulse Asia ang gumawa nito, baka isipin ng mamamayang Pilipino, naku po, si Bongo ang nagpa-survey niyan. Sabi sa inyo, sasakmalin din kayo ni Bongo Oh. At unang tatamaan ho dyan, si Inday Sara Duterte, mga kababayan.
No, baka mga susunod na mga panahon sabihin na ni Bongo, eh, talaga naman kailangan natin, i-impeach itong si Inday Sara Duterte sa kadahilanan na ano, nag-uumapaw yung ebidensya. Eh, sinabi pa naman ni Bongo na babase siya sa ebidensya. O naku, yari na. Lagot na ho, mga kababayan. Mag-iiyakan yung mga DDS. Sasabihin ng mga DDS, "Langya ka, Bongo, binoto ka namin, no? Para tulungan si Inday Sara Duterte tapos inilaglag mo pa." Dito sa pangatlo na kandidato, Isko Moreno, tingin ko malabo. Malabong tumakbo sa pagka-presidente sa 2028 itong si si Isko Moreno, mga kababayan. Kasi mawawalan na sa kanya ng tiwala yung mga batang Maynila ho, mga bossing. 'Di ba? Kasi yan yung isa lang naman, yan yung nirereklamo sa kanya. Iniwan mo na kami dati, tapos dahil walang posisyon na pagtakbo sa pagka-presidente, kaya nag-mayor ka muna ulit. Tapos ngayon eh babalik ka na ulit sa pagka-presidente. Maiisipan siya na ginagamit niya lang ang Maynila. Tingin ko kay Yorme tutuloy-tuloy ho ito, mga kababayan. Tutuloy-tuloy na po yan. Nako, biruin nyo. Nanonood ho ako ng mga vlogs, yung mga kalye sa kalsada ho, doon sa Maynila. Putek na yan. Pagkaupo ni Yorme, mga bossing, ayun, from tambak ng basura, ang dami pala talaga. Yung Divisoria ho, mga bossing, kinamulatan ko na yan eh. Bata pa lang ho ako. Nako, talaga naman pong tambak na ang basura dyan. Talagang mahirap dumaan. Yung mga jeep galing Moraita, galing ng Recto, papasok po ng Divisoria, hindi ho nakakapasok sa loob yan. Dahil po yung mga mga tindero, nandoon na po sa kalagitnaan. Tapos tambak ng basura. Noong unang araw ni Yorme, alinis agad eh. Pinabomba ulit eh, no? Nawala yung pagkadugyot eh. Si Pacquiao sa pagka-presidente, hindi ko nakikitaan na susubok ulit ito. Malamang sumubok yan sa pagka-senador ho ulit, mga bossing. Si Attorney Leni Robredo, tingin ko magre-re-elect yan sa pagka-mayor doon po sa sa Naga, mga kababayan. Ito pong dalawa na ito talaga, no? Etong dalawa po na ito, mga bossing, tingin ko mabiyak lalo yung DDS. Ano po, tingin ko mabiyak lalo yung DDS, mga kababayan. Pag naglaban si Bongo at si Sara Duterte, yung 20 million nila, lalong mahahati po yun. Diba, sulit, nanay? O, kasulid, nanay, survivor, nandiyan ka ba? Sigaw ka nga dyan. Woo! Mahahati po yung 20 million nila, mga kababayan, dahil po dito sa dalawa na ito. Eh, bakit ganun? Parang wala naman yatang administrasyon dito. No, wala oh. Oh, Pacquiao eh, syempre hindi naman sa administrasyon talaga yan. Sumama lang doon sa alyansa. Paano kung ganito, mga bossing, no? Kasi ang naririnig natin, Sara Duterte, presidente, at Marcos, na si Amy si Amy, mga kababayan. Sara at Marcos, mga kababayan. Amy, no? Presidente si Sara, vice-presidente si Amy. Di ba po, yan yung panlaban nila, mga bossing. Eh paano po? Ganito hindi kumpirmado to, no? Kumbaga ako lang ang nakaisip nito, mga bossing. Paano kung ang kalaban nitong dalawa nito, si Amy Marcos at si Sara Duterte? Sara ang kalaban si First Lady Lisa Marcos. Naku po, o paano yun? No? Paano kung may kumumbinse kay First Lady Lisa Marcos para po magtuloy-tuloy yung panunungkulan, no? Ng Marcos, yung totoong Marcos. Naku, yari po, mga kababayan. Tapos, ito Sabi ko, ako lang ang nakaisip nito, mga bossing hindi kumpirmado to. Paano kung Sara Duterte, presidente, vice-presidente Amy Marcos, at ang kalaban ni Sara Duterte sa pagka-presidente, First Lady Lisa Marcos. At tapos ang vice-presidente, Risa Ontiveros. Naku po, paano to?
mga kababayan. Eh syempre ho, pagka ganun ang naging tambalan, no, First Lady, tapos si Risa Ontiveros ang Vice Presidente, eh hindi po malayo na ano yan, na mag-join na ng tuluyan po ang pink at pula, mga bossing. Eh eto naman po mga DDS, imbis na po mga kababayan, mag-unite, eh lalong magsisira, lalong mabibiyak po yung kanilang boto dahil nga ito sa napipintuho, mga bossing, tatakbo sa pagka-presidente. Magandang laban ano ho? Oh, magandang laban mga kababayan. Battle of the ng mga babae. Sara Duterte versus FL. Kanino kayo? Nandiyan sa comment section. Oh. Sara Duterte versus First Lady Lisa Marcos. Kanino kayo? Diyan sa comment section. O tapos sa vice naman Amy Marcos versus si Amy Marcos versus Risa Ontiveros. Nako. Tingin ko ho mangangayaw mga kababayan. Mangangayaw itong mga DDS kapag nagtambal ho yung First Lady para sa presidente at Vice Presidente Risa Ontiveros, sasabihin, ayawan na! Huwag na tayo magbotohan! Oh, bakit po? Ang pink mga bossing, hindi po malayo na sumuporta po kung maging katambal ni Risa Ontiveros, si First Lady. Di po ba? Nakikita naman po natin niya ngayon. O vice versa na lang. O sabihin na lang natin, Risa Ontiveros sa taas, sa presidente at ang vice-presidente niya si First Lady. Di po ba, mga kababayan?